Eto na mga idol, hanggang sa ngayon kahit tapos na ang karera ng Strong Group Philippines ay hindi pa rin pumirma ng kontrata sa Rain or Shine etong kanilang 7th pick ni si Kailan Chongson. Yes mga idol, hindi pa rin nakapirma ng kontrata si Chongson sa koponan. Matatandaan ay inihayag nga mismo ni Sir Snow Badwa na nagdemand nga si Chongson ng max contract kaysa sa rookie contract. Ganun pa man ay aasahan na maglalaro si Chongson sa pocket tournament ng Rain or Shine sa Davao City. Samantala, bukod sa controversial na 4-point shot, ay may bagong rules na naman ang napagkasunduan ang PBA. Well, eto nga ang 15 seconds rules. Nakasaad sa patakaran na kung sakaling nasakta ng isang player, ay kailangan palitan agad ito sa loob ng 15 seconds. Eto'y upang maiwasan naman ang mga drama at upang malaman kung may mga fake injuries. Sinasadya umano ng mga players na mag-fake injury upang makapagpahinga ng ilang minuto. Kaya malaking tulong ang 15 seconds rule upang hindi mapasamantala ng mga players ang pagkakataon. Pero makakabalik ang isang player after 3 minutes pero yung player na napalitan lang dahil nasaktan. Kayo mga idol, agree ba kayo sa bagong rules ng PBA? Samantala, matapos ang magandang performance ni Dwight Ramos sa nakaraang Olympic qualifying tournament ay muli na naman siyang pinapirma ng Livanga Hokkaido ng max contract. Ayon sa Spin.ph na makakatanggap si Dwight Ramos ng $50,000 per month or sa loob ng isang taon ay aabot ng $600,000. Kung i-convert natin sa piso ay aabot sa 2.9 million pesos per month or almost 39 million pesos per year. Siya na ngayon ang highest paid sa Asian import sa Japan B-League. Si Kai Sotto kasi ay hindi pa natin alam kung magkano ang offer sa kanya sa bago niyang team. Grabe ano? Though malaking sugal para kay Dwight na malayo sa pamilya, ay sulit pa rin naman sa laki pa naman ng sahod na makukuha niya sa Japan B-League.